The morning sun shimmered over downtown Los Angeles. Nagbubukas na ng mga cart ang mga vendor. Dumadaan ang mga jogger at lumalabas ang amoy ng bagong timplang kape sa malamig na hangin. Sa isang sulok, may isang lalaki na naka-plain gray hoodie na tahimik na naghihintay sa tabi ng food cart. Walang kamera, walang entourage, isa lang na mukha sa karamihan ng lungsod. Ang lalaking yon ay si Manny Pacquiao, kahit walang nakakakilala sa kanya roon. Pagkatapos ng maraming taon ng ilaw, sinturon, at maingay na arena, tinatamasa niya ang mga bihirang tahimik na sandali na ito, bumibili ng kape, humihinga ng sariwang hangin, pakiramdam na normal lang. Habang abot niya ang kanyang tasa, huminto ang isang police cruiser sa gilid. Dalawang uniformed officers ang bumaba. Si Officer Foster at Officer Blake. Nag-sweep ang tingin nila sa kalye hanggang sa mapadpad kay Manny. May kakaiba sa kanya, ang kalmadong tayo, ang hoodie, ang tahimik na confidence, kaya pinanliitan ni Foster ang mata. "Hey, ikaw!" Sigaw niya, itinuro. "Ano nang ginagawa mo rito?" Lumingon si Manny, nagulat pero magalang. "Bumibili lang po ng kape, sir." "Ay," utos ni Foster. Napakurap si Manny. "Excuse me. Narinig mo. Ipakita mo ang identification mo." Napatingin na ang ilang tao sa paligid. Matindi ang tono, hindi kailangan. Naramdaman ni Manny ang bigat ng mga mata na nakatuon sa kanya. Pinanatili niyang steady ang boses. "Hindi ko po alam na kailangan iyon para bumili lang ng kape." Lumapit si Blake. "Huwag kang magmalaki. Bagay ka sa description." Humugot si Manny ng tahimik ng wallet mula sa bulsa. "Eto po," sabi niya, inabot ang ng matatag ang kamay. Inagaw ni Foster, halos hindi tinitingnan ang pangalan. Whatever." "Saan ka galing?" "Dito lang po," sagot ni Manny ng pantay. Tumigas ang tono ng officer. "Huwag kang magsinungaling." Natahimik ang kalye. May ilang nagtaas ng phone, nagre-record. Nagbago ang peaceful na umaga sa Tenth at Eunice. Tumingin si Manny ng diretso kay Foster, hindi natitinag ang kalmado. "Officer," sabi niya ng mahina. "Nagkakamali ka." Mocking na tawa ni Foster. "Oh, talaga? Tingnan natin." Lumapit siya, dibdib na kabukol, otoridad na tumutulo sa bawat salita. Naramdaman ng mga nanonood ang tensyon, ang arrogance, ang tahimik na bagyo na bumubuo sa likod ng composed na mata ni Manny. At pagkatapos, sa sandaling iyon bago mangyari ang susunod. Pero ang ginawa ni Manny ay nagpagulat sa lahat sa kalyeng iyon. Isang simoy ng hangin ang dumaan, nagpatalbog sa metal frame ng food cart, habang hawak ni Officer Foster ang ihi ni Manny sa dalawang daliri, tinitingnan ito na parang peke. Nanatili ang distansya ng crowd, phone nakataas, lens nakapoint. Tiniklop ni Foster ang ulo, binasa ulit ang pangalan. "Manny Beck, ano to? Joke ba to?" Pinanatili ni Manny ang composure. "Yan po ang tunay kong pangalan." Sumandal si Blake sa balikat ng partner. "Nga, naniniwala ka bang maniniwala kami na gawa-gawa mo lang yan para makalusot?" "Hindi ko po gawa-gawa," sabi ni Manny ng kalmado. "Wala po akong ginawang mali." Tumawa si Foster. "Lagi na lang kayong nagsasabi niyan." Ang salitang di kayong kina yon nakabitin sa hangin na parang masamang amoy. Nagmukhang hindi tama ang ilang bystanders. May babaeng bumulong, "Hindi tama yan." Hindi pinansin ni Foster. Lumapit siya, mas malakas ang boses. "Bakit ka nandito? Saan ka nakatira? May trabaho ka ba? May dala ka bang illegal?" Nanatiling mababa, steady, at hindi threatening ang boses ni Manny. "Sabi ko po, bumibili lang ako ng kape." Ngumisi si Blake. "Sagutin mo ng maayos ang tanong." Nang hindi gumalaw si Manny, bahagya siyang itinulak ni Blake sa balikat. Napahinga ang crowd. May sumigaw, "Hoy, hindi kailangan yan." Pero itinaas ni Foster ang kamay sa crowd. "Mind your own business, folks. Hindi kayo kasali rito." Yon ang sandali na nagbago ang lahat. Tumuwid si Manny. Hindi aggressive, kalmado lang. Ang parehong quiet, cold energy na dala niya sa ring ay lumabas sa mata. "Officer," sabi niya, matatag na ngayon ang boses. "Sumunod po ako sa lahat ng hiniling niyo."
Walang dahilan para tratuhin niyo ako ng ganito. Ngumisi si Foster, nagkunwaring hindi narinig. Ano? Akala mo ba big shot ka? Hindi sumagot si Manny. Hindi kailangan. Ang kontrol sa tono, ang discipline sa katahimikan, nagsasalita na. Tiniring itong defiance ni Foster. Akala mo pwede kang sumagot sakin, ha? Bigla niyang itinuro ang daliri sa dibdib ni Manny. Lumipat si Blake sa likod, kamay malapit sa belt. Lumapot ang tension. May sumigaw sa crowd, hindi siya lumalaban. Isa pang boses, nakakamera ka, officer. Pero bin ni Foster. Lumapit siya, matigas ang mata. Mag-ingat ka sa attitude mo bago ka mapunta sa likod ng kotse ko. Tinitigan siya ni Manny ng pantay. Wala po akong nilalabag na batas at hindi po ako matatakot. Simple lang na linya yon pero tumigas ang panga ni Foster. Ayaw niya kapag hindi sumusuko ang tao. Kamay sa likod, sigaw niya. Hindi gumalaw si Manny. Bakit po? Suspicious behavior. Walang laman, walang basehan ang salita. Lumakas ang bulungan ng crowd. Zoom in ang phone. Lumapit si Blake para hawakan ang braso ni Manny. Hindi lumaban si Manny pero hindi rin sumuko. Sir, sabi niya ulit, kalmado na parang bato. Seryosong pagkakamali po ang ginagawa niyo. Lumapit si Foster, sumisigaw na ngayon, sinusubukang kontrolin ulit. Akala mo ba pwede mong sabihin sakin kung ano ang pagkakamali? Akala mo ba mas mataas ka sa amin? Nervous ang tingin ng coffee vendor, tumitingin sa kanila. Officer, customer lang po siya, subok niyang sabi, pero itinaboy ni Foster. Tapos katahimikan. Isang matalim na sampal ang tumunog sa hangin. Sinampal ni Foster si Manny sa mukha. Tumigil ang lahat. Natahimik ang kalye. Tanging ang pagbagsak ng paper cup sa lupa ang narinig. Hindi gumalaw si Manny. Hindi man lang itinaas ang kamay sa pisngi. Tumayo lang siya, humihinga ng dahan-dahan, mata nakalock sa lalaking sumampal sa kanya. Napagtanto ni Foster nang huli ang ginawa niya. Pero pinilit ng pride na doblehin. Ngayon siguro matututo ka kung sino ang boss dito, sabi niya ng galit. Sumabog ang galit ng mga nanonood. Hindi pwede yan. Assault yan. Wala namang ginawa. Pero hindi sumigaw si Manny. Hindi itinaas ang kamay. Ang boses niya, nang magsalita, mahina pero makapangyarihan. Tapos na ba, officer? Simple lang na tanong pero tumago sa ingay. Napakurap si Foster, nagulat. Ano nang sinabi mo? Inulit ni Manny. Tapos na ba? Nagdalawang isip na rin si Blake, hindi sigurado kung ano ang susunod. Ang lalaking akala nila ordinaryong tao ay hindi reaksyon ng inaasahan nila. Walang takot, kontrol lang, at yon ang nagpagtaka at nagpauniisi sa lahat. Bumulong ang babaeng nagre-record, may importansya siya, di ba? Humugot ng dahan-dahan si Manny na natiling kalmado. Sabi ko sa inyo, sabi niya. Nagkakamali kayo. Nagpalitan ng tingin ang mga officer. Bumulong si Blake kay Foster pero huli na. Nawala na sa kontrol nila ang sitwasyon. Nakakamera ang lahat. Ang arrogance, ang sampal, ang quiet strength. Hindi pa alam ng mundo pero malapit nang sumabog tong moment na to sa internet. Nakakita ka na ba ng tao na inabuso ng otoridad? Comment sa baba. Saka sabihin mo rin kung saang bansa at lungsod ka nanonood ng storyang to, gusto naming malaman. Matagal na tumunog ang sampal kahit tapos na. Sandaling katahimikan. Walang ingay ng traffic, walang kwentuhan, kahit hininga ng bystanders parang tumigil. Parang nagyelo ang buong kalye na bigla sa nakita. Tumayo si Manny Pacquiao nang hindi gumagalaw, pisngi na mumula, mata nakalock sa officer na sumampal sa kanya. Hindi sumigaw. Hindi naghiganti. Tinitigan lang. Tahimik, composed na titig na mas malakas kaysa sa kahit anong suntok na itinama niya noon. Si Foster, humihinga ng malalim, unang beses mukhang nababahala. Hindi niya inasahan ang reaksyon. Walang galit, walang argumento, kalmado lang. Ano? Wala ka nang masasabi ngayon, pang-aasar niya, sinusubukang punan ang katahimikan. Akala ko nga. Mababa, pantay at precise ang boses ni Manny. Lumampas ka na sa linya. Parang kidlat ang mga salita kahit mahina.
Banta ba yan? Sigaw ni Blake mula sa likod. Bahagyang lumingon si Manny, matalim ang mata. Hindi. Katotohanan. Lumaki ang crowd. Office workers, joggers, delivery drivers, lahat na dala ng gulo. Phone nakapoint mula sa lahat ng direksyon. Nakakapture ang arrogance ng officers, ang dignity ng lalaking sinusubukan nilang ipahiya. Galit na nag-wave ng kamay si Foster. Lahat bumalik. Police business too. Pero walang gumalaw. Sumigaw ang isang babae, sinampal mo siya walang dahilan. Isa pang sigaw, hindi pwede tratuhin ng ganyan ang tao. Namula ang mukha ni Foster. Tahimik o mag-aaresto ako. Nanatiling kalmado si Manny, halos bulong. Bakit ka galit, officer? Tinitigan siya ni Foster. Kasi akala niyo pwede kayong sumagot sa amin. People like me, inulit ni Manny ng mahina, mabigat ang mga salita. Walang sagot si Foster. Alam niya kung ano ang sinabi at alam din ng lahat. Humugot ng dahan-dahan si Manny. Parang electric ang hangin sa paligid niya. Nakilala ko na ang mga may power noon, sabi niya. Ang tunay na power hindi kailangang sumigaw. May bulungan sa crowd. May nagsimulang pumalakpak ng mahina. Tumigas ang panga ni Foster. Akala mo matalino ka? Magpatuloy ka at siguradong magpapalipas ka ng gabi sa kulungan. Bumaba sandali ang tingin ni Manny tapos tumingin ulit. Nagpalipas na ako ng gabi sa mas masahol pa. Hindi ako natatakot sa kulungan. Lumapit si Blake, sinusubukang mag-dominate. Swerteng hindi pa namin ikaw ikinukulong ngayon. Hindi man lang napikit si Manny. Swerteng patient ako. Natigilan si Blake. Hindi threatening ang tono. Kontrolado, precise, confident. Ang tono ng lalaking hindi natatakot. Hindi na matiis ang tension. Nag-twitch ang kamay ni Foster malapit sa holster. Napahinga ng sabay ang crowd. Huwag, sigaw ng isa. Wala namang ginawa. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang dalawang kamay palad bukas. Walang kailangang baril, officer. Walang dala. Wala akong ginawang mali. Lumapit siya ng isang hakbang, hindi sa galit, kundi sa tapang. Sabi niyo proteksyon niyo ang publiko. Kaya protektahan niyo ang sarili niyong dignity. Huwag niyong sayangin sa pride. Crimson na ang mukha ni Foster. Hindi pa siya nakausap ng ganito, lalo na ng nakasivilian. Sapat na, sigaw niya. Humarap ka. Kamay sa ulo. Hindi gumalaw si Manny. Hindi mabasa ang ekspresyon. Kalmado na parang monghe, matatag na parang bakal. Hindi. Isang salita lang, nagpagulat sa lahat. Napakurap si Foster. Ano nang sinabi mo? Hindi po, inulit ni Manny. Hindi ko hahayaang ipahiya ako walang dahilan. Sumabog ang palakpak sa crowd. Nagsimulang sumigaw, iwan niyo siya. Hindi yan hustisya. Nagdalawang isip si Blake. Foster, baka itigil na lang natin. Pero sumabog ang panik sa boses ni Foster. Nawawala na ang kontrol, hindi lang sa sitwasyon pati sa imahe. Nagsalita ulit si Manny, boses lumalampas sa ingay. Hindi niyo alam kung sino ako, o kailang yon. Hindi ako humihingi ng special treatment. Humihingi ako ng respeto, yung para sa bawat tao. Mas malakas pa sa suntok ang mga salitang yon. Nabiyak ang bravado ni Foster. Bahagyang nanginginig ang boses. Itigil mo ang pagsasalita bago pa lumalato para sa iyo. Tiniklop ni Manny ang ulo. Lala, sinampal mo na ang tao dahil bumili ng kape. Paano pa lalalato para sa iyo? Nasira ang pagpipigil ng crowd. Sigaw at palakpak puno ng hangin. Sabihin mo sa kanya. Mali ka, officer. Nakakamera lahat. Nag-twitch ulit ang kamay ni Foster. Sandaling mapanganib na moment. Takot ang lahat baka bunutin niya ang baril, pero hindi. Sa loob-loob, napagtanto rin niya na cornered na siya. Hindi sa lakas ni Manny, kundi sa sariling pagkakamali. Dahan-dahang lumayo si Manny, ibinaba ang kamay. Hindi ako nandito para makipaglaban sa'yo. Nandito ako para ipaalala na hindi mo mabibili ang respeto sa sampal. Kinikita iyon. Nakabitin ang linya, mas malakas pa sa sampal. Bumulong si Blake ng halos nerbiyos. Foster, itigil mo na. Pero bulag ang pride ng senior officer.
Under arrest siya, sigaw niya. Umiling ng dahan-dahan si Manny. Hindi, officer. Kayo ang nasa ilalim ng paghatol ng bawat tao rito. Dozens ng phone nagre-record. Nagbago ang eksena mula maliit na argumento hanggang public reckoning. At habang rolling ang kamera, ang quiet defiance ni Manny naging simbolo. Tumayo siya ng matangkad, hindi natitinag, ang pulang marka sa pisngi kumikinang sa araw, hindi sugat ng pagkatalo, kundi scar ng dignity. Kung ikaw ay bystander roon, lalagpas ka ba o mananahimik? Ay type ang sagot mo sa comments. Electric ang hangin. Ang eksenang nagsimula bilang random police check ay naging iba na, mas malaki. Dosena-dosenang tao sa sidewalk. Kamera itinaas, kuha ang bawat segundo. Si Foster at Blake, dating confident, ngayon mukhang uniisi habang gumuho ang otoridad nila sa bigat ng public attention. Si Manny, hindi gumagalaw pero hindi sumusuko. Ang presence niya commanding kahit walang salita. Nakikita pa rin ang pamumula sa pisngi pero unreadable ang mukha. Kalmado, patient, halos meditative. Tapos sa likod ng crowd, nagsalita ang isang teenager. Wait lang, sabi ng bata, nanliit ang mata sa phone screen. Parang si Manny Pacquiao yon. May ilang lumingon. Ano? Zoom in ang bata sa camera, ikinumpara ang live feed sa picture sa phone. Seryoso. Si Manny Pacquiao yon. Kumalat ang salita na parang apoy. Manny Pacquiao. No way. Ang boxer. Tingnan mo ang mukha. Sa ilang segundo, bulungan naging buzz. Kumalat ang pangalang Pacquiao mula isa't isa, hanggang sa buong kalye murmuring sa disbelief. Nagmukhang nagalit si Officer Foster, nararamdaman ang pagbabago. Ano nang pinag-uusapan nila? Katulad din si Blake, nagtinginan sa paligid. Hindi ko alam, pero may sinasabi tungkol sa boxing. Sumigaw ang isang lalaki sa crowd, Hoy officer. Sinampal mo ang world champion. Natigilan si Foster. Ano nang sinabi mo? Narinig mo. Si Manny Pacquiao yon, world boxing legend. Lumapit ang crowd, filming, sumisigaw, ipinagtatanggol ang lalaking tahimik na nakatayo sa lahat. Walang sinabi si Manny. Hindi kinumpirma, hindi tinanggihan. Tumuo lang siya na parang nahihiya sa atensyon. Ang humility niya lalong nagpa-powerful sa eksena. Bahagyang nanginginig ang boses ni Blake. Totoo ba iyon? Itataas ko lang ang kamay, sabi ni Manny ng mahina. Hindi mahalaga kung sino ako. Mahalaga kung paano niyo tratuhin ang mga hindi niyo nakikilala. Isang linya lang, sumabog ang palakpak sa buong crowd. Nawala ang kulay sa mukha ni Foster. Tiningnan ulit ang A, binasa ng maayos ngayon. Manny Pacquiao, bulong niya. Parang freight train ang realidad na tumama sa kanya. Ang lalaking ipinahiya niya, sinampal sa harap ng daan-daang saksi, hindi lang global icon, may influence pa beyond the ring. Nilunok ni Blake ng mahirap. Oh no. Screwed na si Foster. Pero masyadong proud si Foster para sumuko, tinakpan ang panik ng bluster. Hindi ko alintana kung sino siya. Walang nasa itaas ng batas. Tinitigan siya ni Manny ng matatag. Kayo rin hindi, officer. Mas malakas ang palakpak ng crowd. Live stream ang moment sa maraming platform. Agad na puno ng comments, si Manny yon. Hindi makapaniwala. Paano niya nagawa yon? Tingnan mo ang kontrol niya. Hindi man lang galit. Nagsimulang sumigaw ang grupo, respect, respect. Lumakas ang boses, puno ng ritmo at solidarity ang kalye. Hinila ni Blake ang manggas ni Foster, bulong ng urgent. Kailangan nating itigil to, nakatingin lahat. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Foster, pero sumigaw pa rin. Tahimik! Lahat bumalik. Walang gumalaw. Nawala na ang otoridad na dating hawak niya, pinalitan ng dagat ng phone at mata na hindi na natatakot. Kalmado pa rin si Manny, nagsalita ulit. Suot niyo iyang badge para maglingkod, hindi para takutin. Tandaan niyo iyan. Bumuka ang labi ni Foster pero walang lumabas. Dahan-dahang lumapit si Manny, hindi threatening, kundi may quiet strength. Instinctively lumayo ang officers. Simple lang nagalaw pero sinabi lahat. Power na kinita hindi sa takot, kundi sa integrity. Itinaas ng mas mataas ng teenager ang phone, sumisigaw.
Manny, hero ka, pare. Hindi mo deserve to. Lumingon si Manny sa bata at tumango ng mahina. Hindi ang mga lumalaban ang hero, sabi niya. Kundi yung nanatiling kalmado kapag nawawala ang kontrol ng iba. Malalim ang impact ng salita. Tahimik na respeto ang bumagsak sa crowd. Sa wakas sinira ni Foster nang maisya kinatawa, sinusubukang isave ang mukha. Sige na nga. Baka sikat na boxer ka, pero hindi pwede kang magsalita ng ganyan sa officer. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Manny. Sinampal mo ang tao dahil bumili ng kape at ngayon ipinagtatanggol mo. Hindi yan law enforcement. Yan ang ego. Sumabog ang approval ng crowd. Sa unang beses, walang comeback si Foster. Tumingin sa paligid. Bawat kamera, saksi, recording, nakulong siya. Hindi kailangang itaas ni Manny ang boses. Ang katahimikan niya mas malakas kaysa banta. Lumapit si Blake kay Foster at bumulong. Hindi lang boxer yan, pare. Sa gobyerno rin siya. Makapangyarihan siya. Bahagyang lumaki ang mata ni Foster. Gobyerno. Tumango si Blake. Parang senator o something. Nawala ang huling confidence sa mukha ni Foster. Napansin ni Manny pero walang sinabi. Tumayo lang ng matangkad, dignity hindi nasira, presence overwhelming. Ang crowd, nararamdaman ang pagbabago ng tide, nagsimulang sumigaw ng pangalan niya. Pacquiao! Pacquiao! At sa gitna ng lahat, nanatiling humble, kalmado at composed si Manny. Ang mata ng bagyo na hindi niya sinimulan. Pero ang tunay na twist ay dumating sandali lang pagkatapos, nang dumating ang police vehicle at ang officer na bumaba ay nakilala agad si Manny. Mas lumakas ang sigawan, kumakalat sa abalang kalye. Pacquiao! Pacquiao! Bumagal ang mga kotse. Lumabas ang ulo sa bintana. Halos lahat alam na ang nangyayari. Ang mga officer na nagsimula nito ay napalibutan ng crowd na hindi na tahimik. Nanginginig ang kamay ni Officer Foster. Naglilipat ang mata mula sa chanting crowd patungo sa mukha ni Manny, parang sinusubukang unawain kung paano nag-flip ng mabilis. Si Manny, matangkad pa rin, kalmado pa rin. Pero may iba na sa ekspresyon niya. Hindi galit. Hindi pride. Kundi disappointment. Yung disappointment na mas malalim kaysa galit. Isang tahimik na hakbang pasulong. Officer Foster, simulan niya ng pantay. Hiniling mo ang easy ko. Binigay ko. Hiniling mo ang sagot. Binigay ko. Kahit itinaas mo ang kamay laban sakin, hindi ako lumaban. Bumuka ang bibig ni Foster para magsalita, pero itinaas ni Manny ang kamay, agad pinatahimik. Tahimik din ang crowd. Bawat phone nakapoint. Pinanatili ko ang kalmado ko, tuloy ni Manny. Hindi dahil natakot ako, kundi gusto kong makita mo kung ano ang itsura ng power na walang disiplina. Tumama ng malakas ang linya. Tumigas ang panga ni Foster. Akala mo ba mas magaling ka sakin? Matatag ang tingin ni Manny. Hindi. Sa tingin ko nakalimutan mo na kung ano ang kinakatawa ng badge mo. May bulungan sa crowd. May pumalakpak ng mahina. May bumulong, tinuturuan niya sila ngayon. Tumaas ulit ang boses ni Foster, nanginginig pero defiant. Akala mo ba pwede mo akong ipahiya sa harap ng mga taong to? Bahagyang tumalim ang tono ni Manny. Hindi, officer. Ipahiya mo ang sarili mo nang itaas mo ang kamay sa taong dapat mong protektahan. Napahinga ang crowd. May sumigaw, tama, at sumunod ang palakpak. Si Blake, tahimik sa karamihan ng confrontation, nagsalita na. Sir, baka umalis na lang tayo. Pero hindi pinayagan ng pride ni Foster. Hindi, binabastos niya tayo. Lumapit ulit si Manny, kalmado pero commanding. Hindi mo naiintindihan, officer. Hindi ko to gusto. Para sa kape lang ako pumunta, hindi para sa gulo. Pero nandito na tayo. Ginawa mo tong simple moment na lesson. At malapit nang panoorin ang buong mundo. Mabilis ang hinga ni Foster. Lesson? Anong lesson? Hindi natitinag ang mata ni Manny. Na ang respeto hindi binibigay sa takot. Kinikita sa gawa. Sumabog ulit ang crowd. Namula ang mukha ni Foster sa frustration. Sapat na, sigaw niya.
Akala mo ba may pakialam ako kung sino ka? Akala mo ba pwede kang magsalita ng ganito sa akin? Humugot ng dahan-dahan si Manny. Ang pasensya ng lalaking libu-libong laban na pinasok pero hindi ito gusto. Nakipaglaban ako sa mga champion sa buong mundo, sabi niya. Mga lalaking mas malakas, mas mabilis, mas matibay kaysa sa akin. Pero ikaw, huminto siya, hinayaang lumaki ang katahimikan. Laban ka sa mahina. Hindi yan lakas, officer. Yan ang duwag. Parang suntok ang mga salita. Mas malakas na ang chant ng crowd. Respect, respect, respect. Nabiyak ang confidence ni Foster. Naglipat ang mata sa partner para sa suporta, pero nakatungo si Blake. Alam niyang tapos na. Humugot si Manny at ibinaba ang tono, hindi sa galit kundi sa calm authority. Alam mo, ang power hindi lang tungkol sa puwersa. Tungkol ito sa responsibility. Ang badge sa dibdib mo dapat kumakatawan sa hustisya, hindi intimidation. Tapos, parang afterthought, sinabi ni Manny ang linya na magiging headline sa buong mundo. Sinubukan kong manahimik, sabi niya, steady ang boses. Pero baka oras na para malaman mo kung sino ako. Lumapit ang crowd, zoom in ang camera. Ang pangalan ko, sabi ni Manny, huminto sa bawat salita, ay Manny Pacquiao, at simula ngayong linggo, ako na ang bagong police chief liaison para sa international relations. Parang kidlat ang mga salita. Sumabog ang crowd sa cheers, disbelief, at shock. Ano? Siya ang bagong chief. Oh my God. Nahulog ang bibig ni Foster. Nahulog ang kamay mula sa holster. Mukhang nakakita ng multo si Blake. Tuloy si Manny, steady at gracious ang tono. Hindi ko sinabi kanina dahil hindi kailangan. Hindi dapat ang rank ang magdesisyon kung paano mo tratuhin ang tao. Ang humanity dapat. Tahimik ulit ang kalye, pero sa respeto na ngayon. Tumingin ng diretsyo si Manny sa mata ni Foster. Ginamit mo ang otoridad mo para ipahiya ang stranger. Ginamit ko ang pasensya ko para ipakita kung ano ang tunay na disiplina. Nagstutter si Foster. Sir, hindi ko alam. Gently pinutol ni Manny. Yon ang problema, officer. Hindi mo inalintana na malaman. Nakita mo ang tao na naka-plain clothes at nag-judge ka. Lumapit siya ng isang hakbang, ibinaba ang boses para marinig lang ni Foster, kahit tahimik ang crowd. Hindi ko gusto ang apology mo. Gusto ko matuto ka. Mabilis na napakurap si Foster, nawawala ng salita. Sa wakas tumama ang bigat ng ginawa niya. Hindi lang pisikal na disrespect, kundi moral. Lumayo si Manny, bahagyang lumingon sa crowd, at sinabi ng malinaw. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat taong na-disrespect ng dapat magprotekta sa kanila. Ang otoridad na walang empathy ay mapanganib. Ang power na walang humility ay walang kwenta. Sumabog ulit ang cheers. Palakpak, sigaw, kahit luha mula sa ilan. Bumalik ang chant, pero hindi na lang pangalan niya. Ang mensahe niya. Respect, respect, respect. Nakatayo si Foster na namumula, humiliated, umuiling. Bumulong si Blake. Sir, tawagan na natin to. Tumango si Manny. Gawin niyo yon dahil ang susunod niyong usapan ay sa superiors niyo. Lumakad siya papalayo. Naghiwalay ang crowd na parang tubig sa paligid niya, phone nakataas, mata puno ng admiration. Hindi mukhang galit si Manny. Hindi mukhang nanalo. Mukhang peaceful. At yung kalmado, yung composure, yon ang nagpatigil at nagpatanim sa buong lungsod. Sandali lang pagkatapos, dumating ang pangalawang police car. Ang officer na bumaba ay nakilala agad si Manny, at doon talaga nagbago ang lahat. Hindi pa tumigil ang sigawan nang tumunog ang sirena. Dumating ang pangalawang cruiser, screeching ang gulong, lumingon ang lahat, itinaas ng mas mataas ang phone. Alam ng lahat na lalong magiging interesting. Mula sa coach bumaba si Captain Reynolds, senior officer na may maraming taon ng experience at composure na galing sa matitinding leksyon sa trabaho. Mabilis niyang iscan ang scene, crowd kahit saan, dalawang officer mukhang nabigla, at sa gitna nakatayo si Manny Pacquiao. Natigilan si Reynolds sandali, disbelief sa mukha. Tapos nagbago ang ekspresyon, recognition, respect, panic. Mabilis siyang lumapit. Nagmo-motion sa iba. Ano bang nangyayari rito?
Bumuka ang bibig ni Foster, sinusubukang kontrolin ulit. Sir, uncooperative po tong tao. Pinutol siya ni Reynolds. Uncooperative. Sa kanya. Nagmukhang nalilito si Foster. Sir, hindi niyo naiintindihan. Perpektong naiintindihan ko, putol ni Reynolds ng matalim. Sinampal mo lang ang isa sa pinakarespetadong tao sa planeta, Senator Manny Pacquiao, International Liaison sa Police Department. Mas malakas pa sa suntok ni Manny ang mga salita. Sumabog ang crowd sa cheers. Nanginginig ang phone sa excitement habang napagtanto nila na real-time ang fallout. Namutla si Foster. Sir, hindi ko alam. Malamig ang tono ni Reynolds. Yun nga ang problema, Foster. Hindi mo inalintana na malaman. Mahina pero kalmado si Manny. Captain, okay lang po. Hindi ako pumunta rito para maggulo. Agad lumingon si Reynolds sa kanya, tumuwid ang postura sa respeto. Chief Pacquiao, sa lahat ng respeto, hindi katanggap-tanggap ang ginawa nila. Sa ngalan ng department, itinaas ni Manny ang kamay, pinutol. Huwag mong i-apologize para sa kanila. Hayaan mong magsalita ang aksyon nila. Tahimik ulit ang crowd, nakikinig sa bawat salita. Tumango ng solemn si Reynolds, lumingon sa mga tauhan. Officers Foster at Blake, relieved of duty kayo. Effective immediately, pending investigation. Iabot ang badges nyo. Napahinga ang crowd, may sumigaw pa ng cheer. Nanginginig ang kamay ni Foster habang tinatanggal ang badge. Sir, please. Parang bato ang boses ni Reynolds. Din-disrespect mo ang citizen, gumamit ng unnecessary force, at nagdala ng kahihiyan sa badge. Hindi tinotolerate ng department yan kahit kanino. Tahimik na sumunod si Blake, tinanggal ang badge, nakatungo. Pero hindi mapigilan ni Foster ang pride. Sir, swear hindi ko alam. Kung alam ko kung sino siya. Tahimik na lumapit si Manny. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang tao para tratuhin siya ng may respeto. Isang sentence lang, natahimik ulit ang kalye. Kahit si Reynolds mukhang humbled sa katotohanan. Bumuka ang bibig ni Foster tapos sumara. Walang depensa na natira. Humugot ng malalim si Reynolds, lumingon sa crowd. Salamat sa lahat dito sa pag-record. I send diretso sa Internal Affairs email ang footage nyo. Susuriin namin bawat segundo. Sumabog ulit ang cheer, may sumisigaw ng justice, iba chant ng respect. Sa gitna ng lahat, tahimik si Manny, hindi nag-enjoy sa moment, kundi nagre-reflect. Steady ang mata, kalmado ang boses ng magsalita. Captain, sabi niya, ayaw kong sirain ang buhay ng mga to, pero gusto kong maintindihan nila na ang aksyon nila nakakaapekto kung paano nakikita ng mundo ang lahat ng officer. Bawat arrogance, sinisira ang tiwala ng publiko. Tumango si Reynolds. Naiintindihan, sir. Salita ko yan. Hindi to tatakpan. Lumingon si Manny kay Foster. Puno ng regret ang mata ng officer. Shame replacing anger. Nakikita mo tong crowd, sabi ni Manny, itinuro ang paligid. Hindi sila pumunta para makita ako. Pumunta sila para makita kung paano gumagana ang hustisya. Pwede ka pa ring maging parte niyan kung matututo ka ng humility. Nilunok ng mahirap si Foster, bulong. Yes, sir. Bahagyang tumango si Manny. Simulan mo ngayon. Sa unang beses, mukhang napagtanto ni Foster ang bigat ng uniforme niya. Nagsimulang pumalakpak ulit ang crowd. Hindi dahil sa parusa, kundi sa restraint ni Manny. Parang poetic kung paano niya hinando. Walang sigawan, walang revenge, truth at dignity lang. Nag-motion si Reynolds sa ilang officer para i-clear ang scene. Ay secure natin ang area. Bago lumayo, tingnan niya si Manny. Sir, iba talaga ang pag-handle mo nito. Salamat sa pagpapakita kung ano ang tunay na leadership. Magalang na tumango si Manny. Pareho tayong naglilingkod sa parehong tao, Captain. Ang pagkakaiba lang kung paano natin ginagawa. Bahagyang umiti si Reynolds. Ako mismo magre-report nito sa commissioner. Lumingon si Manny sa crowd ng huli. Hindi ito tungkol sa akin, sabi niya, boses lumalampas sa kalye. Tungkol ito sa bawat taong hinusgahan bago pa maintindihan. Simulan natin na makita ang isa't isa kung sino talaga tayo, hindi kung ano ang suot natin.
Nakuha ng phone bawat syllable. Magiging headline yan kinabukasan. Habang sumasabog ulit ang crowd, magalang na tumango si Manny sa captain at nagsimulang lumakad papalayo. Bawat hakbang sinusundan ng palakpak. Hindi para sa fame, hindi para sa title, kundi para sa humanity niya. Ang officer na dating itinaas ang kamailaban sa kanya ay nakatayo ng frozen. Nakatanim ng malalim ang realidad ng aksyon niya sa mukha. Sa gabi na yon, sasabog ang footage sa internet. Panoorin ng mundo ang sampal na naging lesson sa respeto. At kung paano sumagot si Manny Pacquiao ay mag-i-inspire sa milyon. Sa sunset, nakita na ng mundo. Ang clip, shocky, raw, at makapangyarihan, kumalat sa social media. Una, ilang lokal lang ang nag-post na may caption, "Unbelievable." Nangyari to downtown. Pero sa ilang oras, kumalat na parang apoy. Milyon ang nag-click, nag-share, nag-comment. Ang title lang sapat na para mag-grab ng attention. Cop slap Manny Pacquiao, at sinabi niya, "Ako ang bagong chief." Ang thumbnail, si Manny nakatayo ng kalmado sa hoodie, napapalibutan ng officers at bystanders, mata steady, postura unshaken. At ang moment na inihayag niya ang identity, "Ang pangalan ko ay Manny Pacquiao at ako ang bagong chief liaison," naging defining quote ng linggo. Puno ng hashtags ang bawat platform. Respect not rank. Manny Pacquiao, power with humility. Kinuha ng major news outlets ang storya sa ilang oras. CNN, Manny Pacquiao shows what real leadership looks like. EVs, from world champion to symbol of justice. ABS-CBN, Pacquiao's calm response to police harassment wins the internet. Nasa lahat ang footage, see YouTube, TikTok, Twitter. May nag-slow-mo para i-analyze ang ekspresyon ng officer nang marating ang realization. May gumamit ng quote ni Manny para sa motivational edits na may dramatic music, memes, reaction videos, kahit talk shows. Lahat may opinyon. Pero beyond entertainment, may mas malalim na nangyayari. Nagsimulang mag-share ang mga tao ng sariling kwento ng profiling, disrespect, o humiliation dahil sa itsura. Puno ng emosyon ang comment sections. "Pinaiyak to. Nagawa na to sakin." Class talaga ang pag-handle ni Manny. True leadership. Kailangan natin ng ganito sa power. Kahit police departments sa ibang bansa nagdi-discuss ng incident sa internal meetings, ginagamit bilang example ng de-escalation, composure, at moral strength. Samantala, halos 24 oras tahimik si Manny. Walang interview, walang post, katahimikan lang. Tapos, eksakto 9 oras sa kinabukasan, simple na message sa official account niya, "Walang dapat husgahan base sa itsura. Ang respeto dapat unang wika natin." Manny Pacquiao. Yung sentence lang, mahigit 1 milyong share sa susunod na 12 oras. Nagsimulang mag-quote ang world leaders, celebrities, influencers. Nag-tweet si Dwayne "The Rock" Johnson, powerful reminder. Respect over ego. Salute champ. Nag-repost si LeBron James ng clip, "Handled it like a true king." Kahit Filipino Police Force nag-release ng statement, "Salamat kay Manny sa pagbibigay halimbawa." Opisyal na nag-launch ang police ko. Missioner ng investigation, nangako ng reform sa officer conduct at accountability. Kung si Officer Foster, instantly recognizable na ang mukha niya, hindi sa magandang paraan. Nag-camp ang news crew sa precinct niya, public knowledge na ang suspension. May humihingi na i-fire siya. May gusto ng mandatory sensitivity at ethics training. Pero ibang approach ang pinili ni Manny. Sa maliit na press conference linggo pagkatapos, simple navy suit ang suot, nagsalita ng mahina sa podium. "Hindi ko kinamumuhian yung mga officer. Pinatawad ko sila. Ang gusto ko, matuto sila, hindi lang para sa akin, kundi para sa susunod na makasalubong nila sa kalye. Lahat deserve ng dignity." Tahimik ang reporters. Hindi parang revenge ang mga salita, parang wisdom. Tuloy niya, "Kung nagalit ako, napatunayan ko silang tama. Pero sa pagiging kalmado, ipinakita ko kung ano talaga ang respeto. Hindi lang to tungkol sa otoridad. Tungkol ito sa humanity." Yung linya, replayed kahit saan. Naging moral center ng storya. Sa mga sumunod na araw, inimbita si Manny sa universities para magsalita tungkol sa leadership at discipline.
Ginagamit na ang video sa police training para sa ethics sessions. Ang event na nagsimula bilang ugly misunderstanding ay naging global conversation tungkol sa respect, restraint, at responsibility. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Manny sa isa pang crowded street, walang kamera o chaos, napansin niya ang pagkakaiba. Isang police officer sa sulok, nakita siya, tumuwid, at nagbigay ng respectful nod. Ngumiti si Manny at tumango rin. Walang salita, mutual understanding lang. Malapit doon, bumulong ang teenager sa kaibigan, yon yung hindi lumaban. At yon, higit sa kahit anong title o trophy, naging legacy niya. Ang lalaking tumayo ng matangkad nang hindi itinaas ang kamao. Online, patuloy na lumaki ang clip. Sa dulo ng linggo, lampas 300 milyong views na, translated sa maraming wika, at nag-inspire ng walang katapusang comments ng unity at hope. Hindi na lang pangalan niya ang tinatype ng tao. Ang mensahe niya. Kung naniniwala ka sa respeto at equality, ay type ang ki-respect sa comments. At milyon ang gumawa. Ang internet, madalas lugar ng galit at division, biglang nagkaisa sa moment ng grace. Ang final post ni Manny Linggo, yon ang perpektong summary, ang respeto hindi reaksyon. Pagpipilian yan. Piliin mo kahit hindi piliin ng iba. Viral ulit ang quote. Ginamit ng news anchors para tapusin ang show. Pinrin sa banners ng schools. At sa malayo sa ingay, tahimik na umiinom ng kape si Manny sa isa pang corner shop. Parehong calm smile sa mukha. Dahil sa huli, hindi niya kailangang magsuntok para manalo sa laban na to, nanalo na siya sa puso ng milyon. Kung naniniwala ka sa respeto at equality, ay type ang respect sa comments sa baba.